dear beloved, Boss Mike Cervera. Si PRD lang ang first Asian Ano? Si PRRD lang daw ang first Asian na nakulong? na kinasuhan ng ICC. Oh, anong problema mo doon kung kinasuhan siya? May problema ka? Oh, ito ang problema sa kanila. May lahing may lahing paniki si Sara. Kung naging paniki, ano itsura niya? Paniking baboy, ganon? Kasi mga kababayan, alam nyo, itong style nito, laging bat kami. Bat ako, bat ako, bat ako. Paniki, mga kababayan Puro bat ako, bat kami, bat siya. Bat kami, bat kami, bat kami. Naging paniki na sila. So anong tawag sa kanila? Paniking baboy. Oh, eto na. Oh. Asian na kinasuhan ng ICC. Oh, anong problema kung kinasuhan? Walang yan naman talaga yung tatay mo. And so, we ask, Oh. bakit walang Western Oh. cases? Baka naman mababait sila. Di po ba? Baka naman mababait yung mga naging leader ng Western country. Bobo talaga to, mga kababayan nagtuturo pa. Parang yung kapatid nyo minsan nung maliliit pa kayo. Ganyan ang asal niya. Nung maliliit pa tayo, mga kababayan ko, ganyan yung asal natin, tanggapin natin kasi immature pa parang siya. Di ba? Nung mga bata tayo, bakit ako hindi si kuya? Oh, bakit ako hindi si bunso? Bakit ako hindi si ate? Bakit ako hindi si yaya? Parang ganun lagi, mga kababayan So anong ibig sabihin nun? Mga kababayan, isip bata. Isip bata, mga kababayan, to si Buday. Tapos yung mga nanonood, parang tanga. Para bang hini-hypnotize niya na umayon na lang kayo sa sasabihin ko, Yung kwenta, mga kababayan, tong vice presidente nyo, tanggalin nyo na. Parang tanga na. Yun lang yung sasabihin mo, pantanga. Tangina. Ang tanga-tanga, mga kababayan. Bakit walang Western country, eka? Di i-demanda nyo, magdemanda kayo, demanda nyo si Trump, i-demanda nyo kung sino-sinong gusto nyo. Ireklamo nyo sa ICC, ganon. Sabi ni Mixed Opinion, di congrats. Bubo to All African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Ikaw lang naniniwala sa'yo, wala nga sumagot Nagtatanong na tuloy si Elena kung totoong abogado ka. Kita mo, nagtanong siya sa mga taong kausap niya. Wala man lang sumagot kahit isa. Kasi ayaw sagutin dahil, mga kababayan, nabobobohan na sila. Ultimo, yung mga kakampi mo, Sara, nabobobohan na sa'yo. Hoy! Untog nyo nga yung mga ulo nyo, mga DDS kayong nandyan para maunawaan nyo kung gaano kayo katangat naniniwala sa isang immature na vice presidente nyo. Bubu! Di ba? Isa pa, daming katangahan yan Maharlika. Yan. Ito si Maharlika, meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? May content daw sa away ng mga girlfriend. Sige. Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Nung sila ay naghiwalay ng Inang-ina, nagparami pa yung mga nanonood ng mga foreigner Sara, nag-rally sila dyan, sinalubong ka ng protesta, hindi ka ba nahiya? Tapos yung mga nakikinig sa'yo, parang tanga rin. Mas marami pang mga puti kaysa sa mga Pilipino
nakikiusyoso. Ha? Nakikiusyoso sa'yo. Sabi nila, Sarah, may kausap ako dyan, katatawag lang kanina. Pexman. Sabi niya, si Sarah parang tanga. May stage na, tumutungtong pa sa bangkito niya. Sabi ko kasi ganun talaga yan. Gusto niya, yung sentro, kanya lang. Parang si Maharlika, di ba? Yung sentro ng atensyon sa kanya lang. Kaya yan. Wala na, wag na kayong mag-like, Ate Rosis. Hindi na kailangan. Wag kayong mag-like, wag kayong mag-share, at wag kayong mag-subscribe. Kung ano yung meron dyan, sapat na. Marunong akong makontento, hindi tulad niya. Eto, hindi marunong makontento. Mga kababayan, hindi makontento. Kita nyo mga kababayan, ulit natin, pinaglalaban mo. Nasaan na ba si Maharlika? Ito si Maharlika, meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Yes, ma'am. Sabi ko nga doon. Kita nyo mga kababayan, vice presidente, yan lang yung tatalakayin niya. Yung ganyan lang, content ng syota ni Digong, mga kababayan. Di mo ba? Alam nga mga kababayan, kung yan lang ang pag-uusapan mo, dumayo ka pa. Paulit-ulit lang naman yan. At tinutulungan na nga namin kayo para ibulgar yan Sige, yung daw, mga syota ni Digong. Sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa. Matalino sa kalokohan, oo, Sarah. Sa kabutihan, walang yayan. Utang na, nakakahiya mga kababayan Kinahiya ko yan. Oo, kapag tinanong ako, sino vice presidente mo? Pag tinanong ako, alam nyo kung sino sasabihin ko? Sasabihin ko na lang si Sandro. Si Sandro po. Sinong Sandro? Sandro Marcos, ang vice presidente namin. Ulit, nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, Walang kalatoy-latoy magsalita, no, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung iambing nyo ako dyan, malayong-malayo Sa diretsuhan lang na pananalita, hindi mananalo. Sa talasan ng pag-isip kung ano sasabihin, hindi mananalo sa akin to. Sa pangangatwiran, lalo, hindi mananalo to. Yan yung binoto ng mga tatanga-tangang mga DDS. Yan yung sinusuporta ng mga tatanga-tangang mga DDS. Wisit, tuloy. hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na nung sinabi mong walang nang magmamay-ari, inuwi na nga. Mali ka dyan, bobo mo. Si Duterte, tatay mo, inuwi na ni Alpotera, hindi mo ba alam? Inuwi niya na. Dahil si Alpotera lang ang mahal ni Digong, hindi yung mga iba. Yung iba, napapangitan na siguro si Digong. Sabagay, totoo naman. Siguro kung ako rin naman si Digong, kakampihan ko na siya ngayon ha. Siguro kung ako si Digong, talaga namang iiwan ko yung isa. Bukod sa pangit na, di ka pa inaasikaso, di ba? Mga kababayan, Kaya, sorry na lang. Kaya galit na galit yung mga yan. Ngayon, alam nyo ba, mga kababayan, eto na, mga vlogger sa Pinas, tatalakayin natin. Aba, mga kababayan, ayon sa ating bubwit, pati yung mga vlogger na nagtatanggol kay Alpotera dito sa Pilipinas tulad nila Banat Bay at marami pang iba, abay mga kababayan, di umano'y mga bayad yan. Binabayaran daw ni Alpotera para ipagtanggol siya. Grabe, ang tindi, no, mga kababayan. Buday, yung tatay mo wala na. Pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil hindi daw pwedeng magmamay-ari sa kay Digong. lahat sila ay pare-parehong Ay, mali ka. girlfriend lang. Ano sabi? Ulit? Sila ay pare-parehong dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya kanila ang ulit.
And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Kita nyo? Proud na proud pa siya. Ganyan ba yung dinala sa may Australia? Mga kababayan, pasensya na. Kung nandyan dyan ako, babatuhin ko mukha niya. Oo! Sa totoo lang ho, mga kababayan, yung ganyang mga pananalita, abay pinagbida-bida pa niya yung katarantaduhan ng tatay niya. Pero sa totoo lang, mga kababayan ko, ito, tignan ninyo. Yung tatay mo, wala na, inuwi na. Bye! Nakita mo yan? Bye-bye, Tay! Bye! Inuwi na ni Alpotera. Wala na si Digong. Hoy, kaya pala, nagseselos yung isa kasi inuwi na ni Alpotera si Digong. Tay! Wala na. Bye! Ah. Bye-bye, Tay! Bye-bye! Bye-bye. Wala na. Pukin ng ina, parang magkikipagbenbangan na. Ay, Diyos ko, nagkakasya na lang talaga sa standee. Oo. Ibang klase level, matindi, no? Ganun talaga kasi pinagkakakitaan naman eh. Di ba ba? Pinagkakakitaan ni Alpotera. Bakit? May kita kay Digong, may kita sa kabila. Di ba? Matindi, no? Mga kababayan, no? Paano na ito? Ito ho yung si Alpotera na tinatawag nila na nagbibida-bida daw dyan sa dahig. Ito namang mga uto-uto naniniwala. So ngayon, mga kababayan ko, ayan, ayan. Inuwi na ni Alpotera. Paano na ngayon ito? Tignan niyo yung mga OFW na laging nandiyan dyan. May hawak laging camera para magpakalat ng mga video sa kaganapan. Kaganapan kung ano yung mga nangyayari diyan sa may forest, Duterte forest nila. Yan yun, mga kababayan eh. Kita nyo? Matindi. Kahit nga si Robin, di ba, mga kababayan, may nakakuha ng litrato. Di ba pakilala ni Robin, Muslim siya? Bakit kumakain ng barbecue? Robin! Ano nangyari sa'yo? Akala ko ba'y Muslim ka? Oy, Val Madrid, live na live ako. Bakit si Robin, mga kababayan, puntan natin ha? Puntan natin to si Robin Padilla. Kita nyo ha? Pasok. Panoorin niyo po ang pagpas ng mabuti. Nako. Ang kanyang ginawa dito. Nako, kita nyo mga kababayan ko. Abay, kumakain pala ng barbecue si Robin Padilla ayon dito sa video. Tignan ninyo, lakihan ko mga kababayan ko. Panoorin niyo po ang pagpas ng mabuti. Ang kanyang ginawa dito. Haram po yan sa paniniwalang Islam. Paano yan? Nagpapanggap lang ba yan o ginagamit yung pagiging Muslim? Nire-respeto natin ng mga Muslim pero alam nyo, marami kong kaibigan na Muslim. Talagang nilalayo namin sa hapagkainan, sa salo-salo, kapag ka mayroong mga pagkain na galing sa baboy. Yari, mga kababayan ko, matindi, no? Kung totoo ito, mga kababayan, kung totoo ito, nako, mga kababayan ko, sigurado ititiwalag ito. Isa pa nga. Panoorin niyo po ang pagpas ng mabuti. Ang kanyang ginawa dito. Haram po yan sa paniniwalang Islam. Alam nyo na, mga kababayan, fake daw, fake Muslim yan. Pag papakita ko to sa kaibigan kong Muslim. Alam nyo po ba, kikwento ko lang, yung pagkain ng mga Muslim, kahit po yan, manok, baka, kung nadikitan, nahaluan, nadikitan, na isama, yung baboy, diyan sa pagkain na yan, hindi nila kakainin yan. Kasi ganun din yun, nasamahan na eh. Bawal. Opo, bawal. Kaya nga kapag kasama namin yung kaibigan naming mga Muslim, hindi kami umu-order ng baboy. Kahit
anong klasing luto na may sahog na baboy. Hindi kami umu-order. Para nga ano, mga kababayan, para safe. Alam nyo, ang ino-order namin, steak. Oo, steak na lang para siguradong ano, karne ng baka. Di wala nang iiwasan, di ba? Sigurado naman kung makakain mo yung isang buong steak na ganyang kakapal, busog na busog ka na. Ay, grabe. Ewan ko ba, bakit ganito sila, mga kababayan? Simple lang naman yan, respeto lang sana. Kaso, mga kababayan, itong mga ito, wala na. So ngayon, mga kababayan ko, eto balikan ko lang. Yun, eto ho, no? Si Alpotera, yan po yung may bit-bit po sa standi ni Digong. Opo. At ito po yung tinitira ho ngayon ni Maharlika. At ngayon, ito naman ho yung kinakampihan ng maraming mga DDS vlogger. Bakit kanyo kinakampihan nila? Kasi nga po, mga kababayan, ayon sa ating bobwit, abay, mga naka-payroll pala. Naka-payroll pala itong mga vlogger na ito kay Alpotera. Grabe, no? Antindi. Antindi, mga kababayan. First Lady. Eto, si Alpotera, hindi nyo kilala pala. Hindi pala kilala ito sa Malacanang na naka-konekta pala sa mga umaaligid sa kanya. Grabe. Ngayon, alam nyo na. Nako. Ano na, mga kababayan? So, hanggang dito na lang. Bibitinin ko muna kayo, mga kababayan ko. Yan ba yung 30 euro? Yan na nga. Siyempre, pang-sustain sa mga tao at mga vlogger doon. Hindi lang ho yung mga vlogger doon sa Dahig ang may payroll. Pati yung mga vlogger dito na nagtatanggol kay Alpotera na halos isuka na si Maharlika, mga bayad din pala. Lang niya, mga kababayan. Yung mga DDS, alam nyo, sa totoo lang, matauhan na kayo. Matauhan na kayo. Parang awa nyo na. Kasi grabe na Grabe na yung katangahan ninyo. Sobra-sobra na. Maraming pera, Paul Agustini. Ibang klase, bilyonaryo pala yung funder nila. Oo, funder nila, bilyonaryo, sangka pa. Ano ba naman ng pera sa kanila? So mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong pagsama ko. Muli ang inyong lingkod, Mary Jane De Vera, sa ating mga moderator, sa ating mga bisita. Maraming salamat po sa inyong pagsamang muli sa ating palatuntunang ba't ako, ba't siya? Ba't si Sarah hindi pa naging baboy? Para tawagin nating ba't baboy? So muli, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Our beloved Boss Mike Cervera.